Guys, share ko sa inyo ang mga newborn must-haves na talagang magagamit at talagang kailangan ninyo. So, to give you a backstory, it's been 11 years since nung nanganak ako kay Andrea before dumating si Zion. And so, nung dumating si Zion sa buhay namin, talagang excited kami ni Daddy na mamili ng mga gamit-gamit para sa kanya. Ang dami kong, Daddy, kailangan natin ng ganito. Daddy, gusto kong bilihan si Zion ng ganyan. At later than I know na almost half or probably more than half of all the items na binili namin para kay Zion, kailangan naman ipamigay sa iba or itapon na lang dahil expired na. So, ginagawa ko tong video na to guys para sa mga new mommies who are expecting or sa mga mommies out there na lumabas na yung baby nila and hindi pa nakakabili ng mga items for the baby. So, without further ado, let's begin. Now, siguro naman maintindihan ninyo na meron akong listahan dito dahil sobrang dami talaga ng mga items na nilista ko dito, yung mga talagang alam ko na nagamit namin nung newborn si Zion. So, lahat ng babanggitin ko dito guys are for 0 to 3 months. I will make a separate video for 3 to 6 months and then 6 months and above. Just so you know, si Zion ay 1 year and a half years old na ngayon. So, lahat ng items na to guys, talagang based on experience. It's not sponsored. The very first thing na kailangan ninyo is of course alcohol. Number 1 yan na laging meron sa bahay namin. Of course, before natin hawakan ng baby, kailangan lagi tayo mag-alcohol ng kamay. The second one would be newborn clothes. Medyo naparami kami ng bili ni Daddy nito. Medyo unti-untian nyo lang kasi siguro mga 1 to 2 months lang namin siya nagamit and we have to give it away na. Next would be socks and mittens. Ang socks will keep the baby warm, especially at night, lalo na kapag naka-aircon pa kayo. So, kailangan ang paa ng baby laging naka-cover para hindi sila pinapasukan ng lamig. And yung mittens naman, ewan ko ba, ang mga baby, ang tatalas ng mga kuko. Hindi ko alam kung saan nahasa yung mga kuko nila, guys. Kasi ang mga baby naman, ang hilig pa naman nila mag-scratch ng mga mukha nila or alam niyo, pag nag-uunat-unat sila, diba? Speaking of that, meron din akong nilista dito na nail trimmer. That's way better than buying yung nail clipper. Yung trimmer kasi umiikot lang siya ng ganon. So, less yung possibility na masugat ninyo si baby. The next one would be burp cloths. Ang baby, natural na maglulungad, maglalaway. Yan naman yung pagkakamali namin ni Daddy. Kasi nung una sabi namin, newborn pa lang naman to. Hindi naman to masyadong magdudumi-dumi. Kaya, konti lang yung binili namin. Pero later on, realize namin, kailangan pala natin ng mas maraming burp cloths. And it's not bad to buy many. Kasi magagamit po nyo pa rin yan until lumaki sila. Next one would be baby towel. Next would be feeding bottles. It's basically up to you kung anong gusto nyo feeding bottles na bilhin. Siguro maraming mag-iisip sa inyo, bakit kailangan ko agad bumili ng feeding bottle? Hindi naman ako magpo-formula. Ganyan din kasi yung naisip ko before. Actually, ang target talaga namin ni Daddy talagang 100% breastfeeding ako kay Zion. Kaya lang, unfortunately, hindi talaga ako biniyayaan ng milk. So, kailangan namin mag-switch to formula. Mas maganda na bumili kayo at least siguro mga 1 or 2 feeding bottle. Maliit lang. Just in case lang na kailangan nyo mag-switch to formula. Ang ginagamit namin ever since is Pigeon. Yan ang aming ginagamit up until now. So, the next one would be nursery pillow or nursing pillow. Marami talaga siyang gamit for us. Number 1 is of course when feeding Zion. Nakapag-breastfeed lang ako kay Zion about 2 or 3 weeks and then after that one, wala na talagang milk output. Kasi mas maganda yung naka-elevate ang baby kapag pinapa-milk siya. Yun yung isang purpose ng nursing pillow for us. Another one is for tummy time. Ang baby, kailangan talaga tina-tummy time sila. Up until now, gamit namin siya. Si Zion doon pa rin siya nahihiga kapag nagmi-milk siya, ganyan.
helpful talaga na may nursing pillow. And most especially kapag breastfeeding ka. Kasi pag breastfeeding, ilalagay mo lang siya dito and then si baby and then pwede ka na magpa-breastfeed. Now, another one is yung pillow, ordinary pillow. Na-figure out namin ni Daddy before was mas maganda na maghanap ng yung pillow na nakakasupport talaga ng shape ng ulo ng baby. Kasi yung mga nabibili natin sa mga stores, yung mga ordinary na flat na pillow, katulad nito, nakakapagpa-flat siya ng ulo. So, si Zion at the time, medyo hirap pa naman kami sa kanya kasi baby parang ang tigas na ng ulo niya. Alam niyo, ililipat namin yung ulo niya gano'n pero ipipilit niya pa rin dito. Tapos ang tagal na niyang nakaganon, pag nilipat mo gano'n, ibabalik na naman niya ulit. So, hinga muna ako guys Medyo hinihingal ako. Hindi ko alam, di naman ako buntis pero hinihingal ako. Okay, so next, we have the rubber mat. Sobrang daming times talaga na si Zion, pagpapalitan namin ng diaper, bigla lang siya ihihi, o kaya kung hindi na nga, bigla naman siyang pupup. Even when taking a bath, ang baby kasi hindi nyo naman kailangan ilublog talaga yan. So, pwede nyo siyang ilapag siya sa rubber mat and then punas-punas, splash-splash ng water, ganyan. And then after that, pag clean na siya, then tapos na. Ganun lang naman ang newborn. But over time, of course, habang lumalaki sila, nagbabago din. Eventually, siguro po mga 2 months, 3 months na si baby, kailangan ninyo na rin ng bathtub. Although the bathtub is optional kasi marami namang ibang klase na pwede nyong gamitin na panligo sa baby. Hindi naman kailangan talaga bumili. So, next one, we'll have the wipes. We've been using 2 types of wipes, yung dry and yung wet. And lagi nyo pupunasan yung leeg nila guys para hindi sila magkakaroon ng rashes. Dati, nung baby si Marcus and si Andrea, ganyan ako, cotton lang, tapos sasawsaw mo sa tubig, and then yun yung pampunas mo ng lahat, pati egg, tapos kapag nag-poop sila, ganun din. Pero ngayon kasi guys, iba na. Ang dami ng wipes ngayon na 99.9% water. May mga wipes na ngayon na talagang meant for babies. So, the next one will be the Calendula Barrier Cream. Ang tawag namin dito is Puwet Cream. Ito kasing Calendula Barrier Cream, this one is from Tiny Buds. Ito yung ginamit namin kay Zion ever since talagang lumabas siya every time mag-change siya ng diaper. To prevent rashes, we make sure na pinapalitan namin siya every 2 to 3 hours. Diligent talaga kami dyan, guys. And before namin ilagay yung panibagong diaper niya, nilalagyan namin itong Calendula Barrier Cream. Hanggang sa ngayon, never pa nagkaroon ng rashes si Zion. Thank God. Next one would be the diaper changing spray. Before, ginagamit din namin siya sa bahay. But now, ginagamit na lang namin siya pagka lumalabas. Next one is cleansing splash. We're using that one kapag hindi namin maliguan si Zion. Kasi lalo na kapag tag-ulan or taglamig, alam niyo yun, yung mga Christmas season, mga ganyan. Next, rubbing oils. Nung newborn si Zion, lagi namin minamasahe yung ulo niya, yung mga palad niya, yung talampakan niya. And then, we do yung parang bicycle. Ginagano namin yung paa niya. Kasi nakaka-help din yun for the tummy. Para hindi nagbi-build up yung gas sa loob. So, iwas kabag for the baby. The next one is stroller. Yan. Ito yung stroller na binili namin. Till now, yan pa rin ang gamit namin kay Zion. Next, thermometer. May mga times na hindi natin alam may lagnat na pala si baby or considered as fever na pala yun. So, kailangan talaga may thermometer and time by time, i-check natin yung temperature ni baby. Next is bottle brush and bottle cleaning soap. Next is laundry soap and laundry Fabcon. For some cases, kaya nagkakaroon din ng rashes or allergies yung baby sa skin, minsan dahil sa sobrang tapang ng detergent na ginamit sa clothes nila. So, mas maganda rin na bumili kayo nung pang baby talaga. The next one would be lamp. Yan. So, if just like me and dad na hindi kami
nakakatulog ng bukas ang ilaw. Kailangan may lamp kami at least so that we can see kung okay pa ba si Zion, humihingi pa ba siya, or natabunan ba siya ng something. So, kailangan may lamp. And, kasama dun sa lamp na yun, bumili din kami ng white noise device. So, kapag ka natutulog si Zion, ino-on namin yung white noise device para ma-suppress niya yung iba pang mga ingay sa paligid. Hindi sila magugulat, hindi madidisturb yung tulog nila, ganun. Kasi alam nyo guys, ang baby, hindi dapat naiistorbo ang tulog nila. Kasi when they sleep, that's basically one way of them like developing their brain also. So, kapag ka nadidisturb yung tulog nila, nakaka-apekto rin yun sa brain development nila. The next one would be bottle warmer and sterilizer with dryer. So, yung bottle warmer, very helpful to both for breastfeeding moms. Kapag ka nag-store kayo ng breast milk nyo sa fridge and then kailangan ni baby ng milk, you can warm it up there. Or even for formula babies like Zion. Sa amin kasi, napansin namin mas smooth, tsaka mas magana siyang mag-milk kapag ka-warm yung tubig niya. Hindi yung room temperature na water, but warm talaga. So, looking for a brand, ito yung ginagamit namin. So, we actually tried 2 kinds of sterilizer naman. Pigeon at first, that's without the dryer. Kasi sabi namin ni Daddy, kaya naman natin na isampay-sampay na lang natin yung mga bote pagkatapos. For busy moms and dads like us na kailangan nyo nung mabilisan lang din, mas maganda talaga na magpalit na lang ng may dryer. Meron din si Pigeon nun, but we opted for Baby Brezza. Actually, nabudol lang din ako dun Nabudol lang din ako dun kasi one time dumaan kami ng isang mall, sale ata ang Baby Brezza and stuff. And so, nung dumaan kami, sabi ko, sakto, kailangan natin yung may dryer na ganito. Sale. Okay, sige, bilhin namin. Pero alam nyo guys, ilang taon na to, sabihin na natin mga 8 months, never pa naman din kami nagkaroon ng issue sa kanya. The next items that I'm going to discuss with you guys are optional. So, nabanggit ko na yung ibang optional items kanina. Pero, these are the other ones pa. The next one I'm gonna discuss with you would be a little bit controversial. So, half-hearted ang mga mommies and daddies about this one. It's the pacifier. Nung una, si Zion, talagang hindi namin plano ibigyan siya ng pacifier kasi yun nga, takot kami na baka yung ngipin niya hindi tubobo ng maayos, or alam niyo yun nga, lalo siya magkaroon ng gas and stuff. Okay, so let me break that myth with you kasi yung pacifier, when we used it with Zion, hindi naman siya naging gassy. As long as again, na magiging diligent kayo dun sa pag-massage sa kanya, tsaka yun nga, yung lagi nyo siyang i-exercise yung parang bicycle, yung ginagano yung legs para hindi nga mag-build yung gas sa tummy nila. So, if you do that, then hindi magiging issue yung gas. So, the reason why we opted for pacifier that time, kasi si Zion yung klase ng baby na sugapa. Sugapa talaga. Dito talaga. Kasi yung tipong na busog na siya, alam mo yun, lungad na siya na lungad, pero dede pa rin siya ng dede. Ayaw niya tigilan. Tapos pagka tinanggal mo yung bote sa kanya, iiyak siya. So, sabi namin, siguro, gusto lang nito yung meron siyang sinusup-sup na ganon. Kaya bumili kami ng pacifier. So, yun lang naman yung reason doon. Pero, yet again, it's up to you and it's your preference. Kayo naman yung mommy and daddy. So, kayo yung magde-decide. But, this one is an optional item. Next is yung rocking chair. So, medyo late na kami nakabili ng rocking chair. Siguro mga more than 3 months na si Zion at that time. Pero, binabanggit ko to ngayon sa inyo. Kasi, again, based on experience, naisip talaga namin ni Daddy na sana pala, una palang bumili na tayo ng rocking chair. Kasi,
yun nga, mas madali siya makapagpatulog ng baby. Tapos also, imbis na naghihele ka nang nakatayo, alam mo yun, ganun-ganun ka na lang sa upuan. Next one would be air purifier or humidifier. So, lalo na kapag ka naka-aircon kayo, parang sa amin, babad kami sa aircon. Kasi nga, itong unit namin, walang magandang ventilation. Hindi masyadong nakalabas yung init, wala rin pumapasok na lamig. So, kailangan namin naka-centralized ang aircon namin. That also helps para hindi nagdadry yung mga lalamunan namin lahat. Hindi lang ni baby, but also kami. Next one would be the crib. Itong crib binili namin before pa ako nanganak kay Zion. And then, nagamit namin siya maybe for the first 2 weeks ni Zion. After that, wala na. Lagi na siya nasa kama namin. Kasi hindi na siya mapirmi na wala siyang katabi. Parang gusto niya yung lagi niya kaming katabi or basta yung nafe-feel niya lang yung warmth namin, either ako or si daddy. I don't really see it very important to have. Siguro depende na lang siguro sa setup ninyo sa bahay. Kasi one of the issues namin yun nung may crib kami, parang pagising-gising kami ng gano'n, parang hindi kami mapakali, hindi kami makatulog ng maayos dahil parang kakaisip na, okay pa ba siya doon? Okay pa ba siya doon? Gano'n kami ng tingin kami ng tingin sa kanya, parang basta napapraning kaming dalawa. So, sabi ko, sige, para hindi na tayo mapraning, ilagay na natin siya dito sa kama, dito na lang siya sa bed. Yan. So, ayun, ganun yung nangyari sa amin. Next would be yung duvet or comforter. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ganito yung tsura niya. Ayan niya siya, guys. Itong duvet na to, guys, talagang nagamit namin siya, I guess, for pictorials like this. Binipicture na namin si Zion for yung mga monthly milestones niya using that. Pero later on, parang pasikip na lang din siya sa kwarto. Dalawa yun dalawa yung binili namin. Yung isa is for the bed. Yung isa naman, yun naman yung ginamit namin sa crib. So, on top of the mattress, no, nakasama nung crib, nilalagay din namin yun para for extra cushion. Next is yung swing rocker. Ito siya. Ganyan yung itsura niya. So, si Zion, nagustuhan niya yan for a while. Nakakatulog siya dyan paminsan. And nakatulong din naman siya dyan for us, lalo na sa akin. Kasi when I'm working, ganyan, tapos gusto ko malapit sa akin si Zion. So, yung rocker, nandito lang siya malapit sa akin. And then, ganun-ganon lang siya. Swing-swing lang siya ng ganyan. Pero eventually, kasi inayawan din ni Zion So, parang siguro yung ratio ng nagamit siya versus hindi siya nagamit, mas malaki yung hindi siya nagamit. So, sobrang saglit lang talaga niya ginamit yung baby rocker, swing rocker na yun. At ang nangyari pa nga, nung ayaw na talaga ni Zion doon, yung parang nagpupumiglas na siya pagka nilalagay namin siya doon or iyak siya pag nandun siya. Ginawa na lang namin siyang bed for Tasha. Yung isang baby namin, ng fur baby namin. At yun naman, tuwang-tuwa naman. Yun talaga, gustong-gusto naman talaga niya doon. So, feel niya talagang baby siya. The next one is yung breast pump. So, nagkaroon ako ng breast pump kasi bumili ako nito right away nung nanganak na ako. I thought kasi na pag nag-pump ako, baka may lumabas pa na milk sa akin or makatulong yun na makapag-produce ako ng mas maraming milk. Pero hindi talaga. Then again, I will suggest this one as an optional item. Lalo na kung kayo, marami naman kayo milk output. Mas maganda na meron kayong breast pump. The next one is yung Baby Daybook app. Ginamit namin siya for a long time. Siguro recently lang din kami nag-stop na nagamitin siya nung marunong na si Zion talaga na magsabi or nagbibigay na siya ng clue kapag ka talagang gutom na siya. But before, nung hindi pa, gamit na gamit namin siya kasi yung sinasabi ko sa inyo na nagpapalit kami ng diaper every 2 hours, every 3 hours. Doon namin siya tinatrack. So, nakikita namin anong oras namin last pinalitan ng diaper, anong oras namin last pinagatas. We used to have it free, pero alam ko meron na siyang subscription ngayon. Pero mura lang naman, less than 100 pesos ata a month. Last but not the least is yung nebulizer. So,
hindi naman namin to binili agad-agad, but meron kasi point si Zion within the 0 to 3 months na nagkaroon siya ng sipon. Sipon tsaka ubo yun. So, kinailangan namin bumili ng nebulizer for him. Ngayon, meron kaming nabiling nebulizer na, na portable. Yung hindi na sinasaksak. So, sobrang convenient lang siya. Ang dali lang niyang gamitin. At least for me, hindi naman ako natanga sa paggamit sa kanya. So, marirecommend ko siya. Ito siya guys, marirecommend ko na bumili kayo ng ganito eventually. So, ayun lang naman. So, I think na-cover ko naman lahat ng mga nagamit namin so far. Kung meron man ako hindi nabanggit, ibig sabihin hindi namin nagamit yun guys. And again, everything that I mentioned, talagang ginamit namin siya at talagang subok namin na talagang magagamit siya. So, kaya nire-recommend ko siya sa inyo. But yeah, if you have any other suggestions para sa mga mommies na nanonood, just feel free to comment down below. So, ayun lang naman. I hope that this video helped. And if you want more tips, tricks talaga, and advices, ayan, just subscribe to my channel. And I hope to see you again next time. Bye-bye!